Tanong, ikaw ba ay nagpapadala ng sustento kay Irene? Opo. Hindi ko nagpabaya sa pamilya ko. Basta wala naman silang kahit pisong nagbigay nun. Tapos kami naman nung si kuya naman yung ko doon. Nagbabayad ng hospital pagpanganak ko at nagpapakain sa amin, nagbubuntis ako. Tapos ngayon kinukuha lang ng basta-basta. Akin 3 years na yun sa amin dito. Yung kuya ko lang doon. Malaki pa naman yung gastos namin doon. Nasabi ko ng totoo sa kanila. Sabi ko sa kanila ng totoo. Para sa anak natin. Sakit lang yung ginawa niya sa akin, sir. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Alam niyo po mga kababayan, hindi namin ini-expect na ang lahat ng bagay na ito ay matutuklasan namin. Kaugnay rin pala. Dahil itong katrabaho po ng asawa ni Irene ay nagtrabaho na sa pinapagawang bahay dati ni Kuya Eli. Nakakilala rin pala namin. Nakakilala din niya. Kaya nagtugma-tugma. Ngayon, alam na namin kung saan pupuntahan ang asawa ni Irene. Kaya ito, tingnan natin kung ano pong mangyayari. Dito po nagtatrabaho yung asawa ni Irene. Tingnan natin kung paano natin makakausap. So ito po pala yung asawa ni Irene. Ayan, habang kinakausap ni Kuya Eli. So yun, good morning po mga kababayan. At nga kasama ko na dito yung asawa o naging asawa ni Irene. Kuya, good morning. Good morning po. Anong pangalan mo? Gilbert po. O yan, si Kuya Gilbert. Ano apelyido? Almasan po. Almasal? Opo. Okay. So alam mo naman yung nangyari, di ba? Opo. Okay. So ito ay may kinalaman po dun sa anak nila. Ano nga pangalan ng anak? Ira po. Si Nignig. si Nignig at saka si Halila po. Alilia. So ikaw din ang tatay nun. Yung si Nignig po. Si Alia. Iba yung ama niya. Okay. So ganito. Simulan lang natin kasi nung unang nakita natin si Irene doon sa bahay, doon sa Taluytoy, may bago nga siyang panganak. Ito yung si Nignig na anak mo. Opo. Okay. Nasaan ka nung mga panahon na yon? Sa Cebu po. Nasa Cebu ka. Anong Opo. ginagawa sa Cebu? Trabaho po. Okay. Nabanggit din ni Irene sa amin noon na nasa sa Cebu si Kuya Gilbert. Okay. Nasabi niya noon na umalis ka nga doon sa Taluytoy. Tumira ka ba sa Taluytoy? Opo. Okay. Doon, saan kayo nakatira? Yung kubo-kubo doon muli. Yung kung saan namin siya nakita? Opo. Okay. Napunta ka ng Cebu para magtrabaho. Opo. Hindi ka na daw bumalik? Pag anong project namin po, finished product eh. Yun nga. Kaya hindi ka na bumalik? Hindi ako nakabalik. Opo. Pagkatapos ng project namin doon, Okay. saka uwi ako. Ang tanong, ikaw ba ay nagpapadala ng sustento kay Irene? Opo. Magkano yung pinapadala mo? Higit nga 1,000, 1,500, ganun. Okay. Yeah. Ang sabi niya kasi doon, 500 lang yung pinapadala mo. Hindi po totoo. Hindi ko magawa yung ganyang kalaki. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. So, ibig sabihin, yung sinasabi na Irene na 500 lang yung pinapadala po ni Kuya Gilbert ay hindi totoo. Gaano kadalas nagpapadala? Minsan po, sa isang linggo, 2 beses kasi maghingi pa siya pag pag Martes, ganun. Kasi kulang daw pangbili ng sabon. Okay. Yung unang padala ko po, pangbigas daw yun. So palagi consistent ba yung padala mo? Opo. So sa madaling sabi, hindi ka nagpabaya? Hindi ko nagpabaya sa pamilya ko.
Totoo ba yun? Totoo po. Okay. Nung nalaman mo, napanood mo ba nung tinulungan namin sa Erin? Oo, nakita ko pa eh. May communication kayo nun? Meron po. So, ibig sabihin, nagkakausap na kayo kahit na tinutulungan namin sa Oo, Erin? nag-usap kami. Nagpapadala ka pa rin? Oo, nagpapadala ko. Okay. Paano ba kayo nagkakilala na Erin? Noong una po, doon sa amin nakatira. Nag-upa sila ng bahay doon. Saan yun? Sa Panakan po. Okay. Bisaya ka? Opo. Okay. Sige. Tapos? Hindi ko pa siya niligawan noon eh. Sabi ng kapatid ko, kuya, may kapitbahay kami doon. Kawawa naman. So, niligawan ko. Yun po. Nagsama kayo? Oo, nagsama kami. Okay. Naghiwalay ba kayo? Hindi naman po. So, as of this moment, kayo pa din? Kami pa rin po. Okay. Sa pagka ngayon po, hindi naman sabi siya na maghiwalay kami. So, kahit nasa Abra siya, nagpapadala ka? Oo, nagpunta ko doon sa bahay nila po. Sa Abra? Doon sa Sa Taluytoy? Taluytoy po. Kailan? Yung nakaraan po. Nandiyan? Yung Wala pa sa Erin? Wala pa sa Erin. Okay. Yung hindi pa nakuha yung bata. Pero ang tanong ko sa'yo, nung nasa Abra siya, nagko-communicate pa rin kayo? Ay, hindi na po. Bakit? I-block niya ko sa Sa Facebook? Facebook. I-block niya ko sa Sa Facebook? Facebook. Bakit kanya binlock? Iwan ko sa kanya. Okay. Mahal mo pa ba sa Erin? Mahal ko naman. Kaso lang, parang wala na siya eh. Parang ayaw na niya. Gaano mo kamahal sa Erin? Naabot lang itong pagmamahal ko sa kanya, sir. Okay. Kasi naawa ko sa kanya. Okay. Sakit lang yung ginawa niya sa akin, sir. Bakit yan yung mga salita niya sa inyo? So, ibig sabihin mo, kuya, ikaw ay nanahimik ka lang. Yun, nahimik lang ako. Okay. So, kasi itong mga kabayan, hindi namin alam na ganun yung story behind. Kasi nga, hindi naman namin ako nakikita si Kuya Gilbert. Okay? Yung pagtatrabaho mo ngayon, para kanino? Para sa anak ko. Isa lang ba ang anak mo? Yung si Nignig po. Wala kang naging asawa? Wala na po. Okay. Si Nignig ay kinuha mo sa Taluytoy. O, nagpaalam ako, sir. Sa kapatid niya. Oo. Okay. Ang paalam mo, Hiramin ko kahit isang 15 o 30. 15 days o 30 days. Opo. So Tapos, hindi 5 araw lang. Yung pagdating ko po galing doon, hindi ako nakatrabaho kasi nilagnat ako, nilalamig ako. So nadili yung yung usapan namin. Na ibabalik. Oo. Nagalit naman si Jordan, sabi niya, ibalik mo yung bata dito. Sinabihan ko nga, bayaw, hindi ko pa mabalik yung bata kasi hindi ko nakajoto yung galing ko dyan. Nagalit naman siya. Okay. Kasi sabi nila, napunta daw sila, pero wala ka at tinatago mo na yung bata. Hindi, sir. Hindi. Bakit itago ko? So, hindi totoo na ninakaw mo yung bata at hindi mo na gustong isole? Hindi, sir. Hindi ko magawin. Bakit ang kawin ko? Ama naman ako. Okay. So, ibig sabihin, willing ka ring ibalik yung bata? Okay, sir. Ibalik yung bata. Okay. Hiniram mo lang para maalagaan mo? Opo. Oh, okay. So, malinaw po na si Kuya
ay hindi naman niya kinuha yung bata talaga para angkinin niya or itago niya o itakas niya. Okay, aware din naman si kuya, aware ka ba dito na ang bata kapag wala pa siyang 7 years old pataas ay hindi pwedeng mapasayo kundi sa poder ng nanay. Opo, sir. Okay, and pwede ka nga na idaan yun sa DSWD para kausapin ka. Kapag tinago mo yun at inano mo, pwede kang kasuhan. Di ba? Opo, sir. Okay, ngayon, ang decision mo ngayon, ibabalik mo yung bata. Ibalik ko, sir, pag kaming Irene nag-usap. Ibabalik mo pag nagkausap kayo. Opo. Okay, tungkol saan yung pag-uusapan nyo? Tungkol sa amin dalawa. Saka sa anak namin. Okay, so kailangan magkaharap kayo. Opo. Okay, willing ka ba na makaharap siya kasama namin? Isasama ka namin doon? Opo. Okay, kailan mo gusto kayong magkaharap? Yung nagpunta yung kapatid niya, yung si Tutay doon linggo. Gusto niya kunin yung bata, hindi ko nabigay. Sabi ko, balik lang kayo sa linggo. Ngayong linggo, balik sila doon sa amin. So, magdalhin mo lang Sa Erin? si Dato. Si Dato? Si Oo. Dato Arman? O kahit sinong Dato, si Sammy ba o si Oo. Arman. Okay. Hindi ba ikaw ang pwedeng pumunta doon sa kanila? Ayaw ko na pumunta doon, sir. Bakit? Baka pang maano ko doon. Natatakot ka? Hindi naman ako takot, pero inisip ko lang yung anak ko. Baka anong gagawin nila sa akin ba? So, pwede naman, kukunin namin si Irene, isasama namin, kahit wala na si Dato, makapag-usap lang kayo. Gagawa tayo ng kasulatan, mga ganun. Opo, sir. Oo. Tapos, para at least formal na maayos yung usapan. Para just in case, pwede kayong maghiraman ng bata. Diba? Opo, sir. Yun naman importante. Tatay ka, nanay siya, kasi si Irene babalik ulit ng Abra. Opo, sir. Mag-aaral. So, yung, kumbaga yung guardian, pwedeng hiramin mo yung anak mo dun sa kapatid ni Irene, bibigyan lang ng ilang araw. Parang ganun lang. Diba? Opo, sir. Tapos, para maganda yung pag-uusap at hindi dumarating sa punto na ganito. So, lilinawin lang natin, hindi gustong itakas ni Kuya Gilbert ang kanyang anak. Tama? Opo, sir. Okay. So, sinasabi ko ngayon, ano nang status ninyo? Kasi sinabi mo kanina, hindi mo na alam kung kayo pa rin ba o ano. Pero kung ikaw tatanungin ko, kuya, gusto mo pa rin makasama sa Erin? Gusto ko pa po kung magsabi niya siya ng totoo. Sa sinasabi na sa inyo. Ano ba yung mga sinasabi mo dapat sinasabi niyan totoo? Yung sinasabi niya sa hindi katotohanan. Na hindi mo siya pinabayaan. Hindi ko na siyang pinabayaan. Okay. So, nasaktan ka nung binila ka niya? Nasaktan nga sobra. Kasi hindi ka na niya kinakausap. Oo nga. Okay, ano ba yung gusto mo sana makasama pa si Irene na buo yung pamilya nyo? Ganun talaga mangyari, sir. Para sa anak namin. Kawawa namang bata, iba-iba namang ama. So, ibig sabihin itong babae, si Alila, tinuring mo na rin anak? Tinuring ko ng anak, sir. Kasi siyam na buwan pa lang yan dito na sa akin. Si Alila nasa iyo na? Oo. Siyam na buwan? Oo. So, saan kayo tumira dati? Sa Panakan po. Okay. Tapos umuwi lang siya doon? Opo. Kasi noong mga panahon nga na nakita namin siya, kawawa talaga si Irene doon. Opo, sir. Pero Kawawa nasa talaga. Cebu ka pala. Pag ko sa Facebook, nanood nga ako Sabi ko sa kanya, bawiin mo yung sinabi mo kay Sir Paul. Baka pagdating sa panahon na mahirapan ka na. Ngayon, nahirapan talaga. Okay, yung mga kwento ng buhay niya, naikwento niya ba sa'yo? Yung 10 taon pa lang nakwento siya. na po. Totoo yun? Opo. Okay, so ang medyo lang, yung sustento, no? Opo. Na hindi 500 yung pinapadala mo. Hindi gumagawa yun, sir. Okay, so at least naging malinaw na, no? Ang gusto lang talaga namin ay makausap si Kuya Gilbert, no? Wala naman palang wala naman palang balak itago ni Kuya Gilbert yung ganitong pangyayari. Kundi, gusto lang niya ding maging maayos yung pamilya niya, makausap sa Irene. So pag nag-usap kayo ni Irene,
pwede na niyang maiuwi yung bata. Pwede, sir. Oo, tapos pwede mo na ulit hiramin, di ba? Opo, sir. Okay. So yun lang naman, yun ang gusto nating mangyari. Yun nga lang, hindi natin masisigurado kung ano yung nasa sa loob na Erin. Halimbawa, kung gusto niyo pang makasama si Kuya Gilbert, kasi nga magkalayo kayo at mag-aaral si Irene. Pero nung nalaman mo na si Irene, kasi halos pag-iisang taon na, napupunta na ng Abra, ano yung naramdaman mo? Okay lang, sir. Nag-aral siya doon. Nasa kabutihan mo yan. Pero nung mga panahon na yun na nandoon siya, bago kanya i-block, nag-uusap pa kayo? Nung i-block na ako doon, sir, doon pa siya sa Talitoy? Talitoy. Baka naman di ka naman nag-chat sa kanya. Palagi ako nag-chat sa kanya. Palagi siyang galit sa akin. Okay. Kasi nakikialam ako sa nakausap mo si Irene. Ano yung sinasabi mo nakikialam? Nakikialam daw ako. Nakikialam ka. Hindi ko pa naman namin nung nakikita. Sabi ko sa kanya, magsabi ka sa kanila ng totoo. Nung nasa Abra na si Irene, ilang months din yun. Kasi yung mga anak niya ay nasa sa kuya niya. Hindi ka nag-attempt na dumalaw doon? Nagpunta ko, sir. Magpunta ko, may dala akong bigas, tsaka ulam. So palagi ka palang pumupunta? Oo, nagpunta ko doon, sir. 15 days, tsaka 30. Napunta Kasi, ka? oo po, sir. So nagbibigay ka ng sustento? O, bigas, sir, tapos ulam. Nung nasa Abra na siya, ha? Opo. Walang palya yon? Wala po. Hindi ko maano, sir, kasi yung anak kawawa naman hindi makakain ng maayos. Okay. Itong noong nandiyan sa Talitoy at tinutulungan namin, lagi ka ding napupunta? Opo, sir. Tuloy-tuloy yung sustento mo? Tuloy-tuloy, sir. So, ibig Linggo-linggo, sir, nagpapadala ako. So, hindi totoo na pinabayaan mo si Irene? Hindi totoo, sir. Hindi ko magawa, sir, hindi ako magpapadala ng isang linggo. Hindi ko magawa yun. Linggo-linggo ako nagpadala. Hindi yung ayos yung pagtulog ko, sir. Bakit? Kasi iniisip ko sila, bakit ganyan yung mga salita niya, nagsinungaling. Okay. Ibig sabihin po ni Kuya, hindi siya makatulog kasi iniisip niya yung pagsisinungaling. Nakatulog ka na ba sa bahay na Erin? Oo, nakatulog na ako, sir. Ilang araw? Yung, sir, Sabado ng gabi, tapos kinabukasan ng hapon, Uwi ka na? uwi na ako. Uwi ka na ng Panabo? O, dito na ako, uwi. So nakita mo doon yung bahay na Oo, Erin na nakita ko po, pinagawa sir. namin. Okay. Mayroon ba siyang sinasabi sa'yo? Yung, sir, sabi niya, uping ka sa bahay. Upin ako kasi wala na siya. Pag nandun siya, hindi ako upin. Bakit daw? Ang sabi niya, nung hindi pa siya napunta ng Abra, doon pa siya, sabi niya, kung magpunta daw ako doon, kung magpunta kayo, tatago daw ako. Okay. Bakit daw itatago ka? Baka daw malaman nila na nandun ako. Sa amin wala namang masama, Kuya, kung nakita ka namin doon. Natutuwa pa nga kami na yung asawa niya ay pumunta doon, bumalik at tinutulungan sa Irene. Siguro dahil baka may tinatago si Irene sa amin na ayaw niyang ipakita na yung asawa niya ay bumalik. Yun nga eh. Yun. So yun yung ayaw mo sana. Oo, sir. Matagal mo na kaming gustong makausap. Matagal na po, sir. Nag-comment nga ako doon sa Nag-comment ka? Opo, sir. Anong comment mo? Sana makausap ko si Sir Paul na para malaman nilang katotohanan. Okay. Gaano kasakit sa'yo itong nangyari sa'yo? Masakit talaga, sir. Hindi siya nagsabi ng totoo. Paano ngayon na malalaman na ni Irene itong nangyari?
Yung Ito, nakausap na kita, possible na baka magalit siya sa'yo. Paano mo yun naharapin ulit? sana hindi lang siya magalit sa akin na nakausap ko kayo, sir. Ginagawa lang ko lang yung tama. Okay, at bago tayo magtapos, tatanong ko ulit sa'yo, mahal mo pa ba si Irene? Mahal ko naman siya, sir. Okay. Kasal ba kayo? Hindi, sir. Pero willing mo siyang pakasalan? Willing ko po, sir. Okay. Sabi naman ng tsuhin niya, papakasal kami. Sinabi ko na sa kanya noon. Tapos ayaw niya. Ayaw niya magpakasal? Ayaw niya, sir. Sa tingin mo bakit? Iwan ko lang, sir. Okay. Okay, sige po mga kabayan. Kuya Gilbert, naiintindihan kita doon sa sinabi mo. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami naparito para ikaw ay kumbaga ay kutsain o magalit sa'yo. Hindi naman namin kinakampan si Irene. Palagi kami nasa gitna. Gusto lang namin makuha yung panic mo. And masaya kami dahil nasabi mo na ito ngayon, nakapagsalita ka. At dun sa mga sinabi mo, lahat yun katotohanan. Opo, sir. Walang sinungaling doon? Wala, sir. Okay. So, sinasabi mo ngayon na ang nagsisinungaling ay si Irene. Nagsinungaling talaga siya, sir. Okay. So, ngayon at least na ilabas mo na yung gusto mong sabihin. Magaan na yung pakiramdam mo. Okay. Okay. Magana, sir. Okay. Sa pagkakataong ito, ano yung gusto mong sabihin kay Irene? Bes, sana patawarin mo lang ako na nasabi ko sa kanila ng totoo. Para sa anak natin, ayaw kong may iba namang ama yung anak natin. Sige. Nagtatrabaho ako, be, para sa pamilya natin. Sana intindihan mo ako. Patawarin mo lang ako, napatawad na rin kita. Nasabi ko ng totoo sa kanila. Masakit talaga yung ginagawa mo. Kawawa naman yung anak natin. Okay lang sa akin nga nag-aral ka. Okay. Okay, sir. Mahal na mahal ko yung anak natin. Be, si Nignig. Sana si Halila rin nandito sa akin. Maalagaan ko sila ng maayos. Kawawa naman yung mga anak natin kung binapabayaan mo doon. Sana maintindihan mo lang ako. Kaya naintindihan na din kita. Cut mo na. Sige. Nagtatrabaho ako, be, para sa pamilya natin. Sana intindihan mo ako. Patawarin mo lang ako, napatawad na rin kita. Nasabi ko ng totoo sa kanila. Masakit talaga yung ginagawa mo. Kawawa naman yung anak natin. Okay lang sa akin nga nag-aral ka. Okay. Okay, sir. Mahal na mahal ko yung anak natin. Be, si Nignig. Sana si Halila rin nandito sa akin. Maalagaan ko sila ng maayos. Kawawa naman yung mga anak natin kung binapabayaan mo doon. Sige po mga kabayan, Kuya Gilbert, naiintindihan kita doon sa sinabi mo. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi kami naparito para ikaw ay kumbaga ay kutsain o magalit sa'yo. Hindi naman namin kinakampan si Irene. Palagi kami nasa gitna. Gusto lang namin makuha yung panic mo. And masaya kami dahil nasabi mo na ito ngayon, nakapagsalita ka. At dun sa mga sinabi mo, lahat yun katotohanan. Opo, sir. Walang sinungaling doon? Wala, sir. Okay. So, sinasabi mo ngayon na ang nagsisinungaling ay si Irene. Nagsinungaling talaga siya, sir. Okay. Sige po mga kababayan. At ngayon, babalik kami ng Sunday. Sunday ba?
O ngayong linggo, sir. Okay, Friday ngayon, Sabado, Linggo. Isasama ko si Irene sa bahay nyo. Opo, sir. Okay, nandun yung anak. Opo, sir. Okay, doon tayo mag-uusap-usap kung ano yung pwedeng gawin natin. Okay, kahit hindi naman muna natin ito dalhin sa barangay at ayusin muna natin sa pamilya at kung maayos, gagawa lang tayo ng sulatan doon at permahan na naka-video, at least maganda yung pag-uusap at legal. Pero ang hangad ko pa rin sa inyong dalawa, Kuya Gilbert, kahit nandoon sa Irene, ano man ang mangyari sa kanya, maging asenso man siya or ano man ang marating niya, maayos niyo yung buhay niyo. Ang pamilya ay pamilya. Opo, diba? Walang mas mahalaga sa kahit na ano pa man kundi ang pamilya. Lalo kung mag-uusap kayo at magkakaintindihan at manunumbalik yung pagsasama nyo. Ha? Opo. Hinahangad ko pa rin na maging okay kayo. Kahit ngayon Opo, lang sir. kita nakita, ramdam ko yung sinseridad mo eh. Ramdam ko, naiiyak nga si kuya eh. Matagal niya nang gustong sabihin yan pero hindi niya magawa at wala siyang parang ko alam kung natakot o wala. Hindi niya alam kung paano kami makakausap. Pero dahil nagkakatugma, salamat tayo doon sa kakilala ni Eder, tapos naging katrabaho pa, nagtrabaho pa sa bahay ni Kuya Eli. Nakatrabaho niya rito kaya nagkakontakan kami. So, small world lang yung ginagalawa natin kaya nakausap pa namin. Ano? Opo. Maraming pasalamat ulit. Ha? Thank you, sir. Kaya mo yan. Ha? Basta ang hangad ko maging okay kayo na Erin. Ha? Opo, sir. Okay, nandito kami para mapag-ayos kayo. Ha? Opo, sir. Sige, salamat. Ingat sa pagtatrabaho. Pag-igihin mo para yung anak nyo ay masuportahan. Okay? Salamat, sir. Sige. Salamat po mga kababayan. Ngayon, pupuntahan namin sa Erin para makausap po natin. Okay. Minahal mo ba si Gilbert? Hindi. Bakit minahal ko siya? Hindi na naman kami kasal. Tanggapin mo na lang yung kasi ayaw ko na din na balikan tayo. Sinabi mo na ako na ang nagsisinungaling, hindi ako nagsisinungaling.